Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ako ay tumatanggap ng chemotherapy na paggamot para sa ika-4 na yugto ng kanser sa panahon ng aking NDE. Sa panahong yon, lalo akong nawala ng pag-asa tungkol sa hinaharap ng planeta, na iniisip na ang mundo ay nagtatapos sa isang napipintong digmaang nuclear. Sa aking empirikal na pananaw sa kalikasan at sa universo, maliwanag sa akin na habang ang mundo ay lumubog ng mas malalim sa kasamaan at kaguluhan, ito ay nagpakita ng isang nakamamatay na karamdaman, at ang sangkatauhan, sa sarili nitong mapanirang landas, ay ang sakit na yon. Nakita ko na tayo, bilang isang uri, ay nasa daan patungo sa pagsira sa sarili, isang landas kung saan walang lunas at walang babalikan. Sapat na para sabihin na hindi ako naniniwala na ang universo ay inayos ng mas mataas na puwersa o na, sa gitna ng kaguluhan, may mga batas na gumaganap na lumikha ng mas mataas at mas komplikadong kaayusan, at naniniwala ako na ito ang aking kawalan ng pag-asa at ang aking malungkot na pananaw sa buhay na naging pasimula sa aking nakamamatay na karamdaman. Bagaman hindi ko itinuring ang aking sarili bilang isang espiritual na tao, napagpasyahan ko na ang aking pag-aaway tungkol sa kalagayan ng mundo at ang aking buhay ay kasama ng Diyos. Bago ang aking karamdaman, hindi ako nagkaroon ng dahilan upang pag-aralan ang paksa ng espiritualidad o bumuo ng isang kaugnayan sa Diyos. Ngunit dahil nakita kong ilang buwan na lamang ng buhay ang natitira sa akin, sinimulan kong gawin ang lahat ng aking makakaya sa pagbabasa sa paksa ng espiritualidad, ng Diyos, at ng relihiyon. Ang pagbabasa tungkol sa iba't ibang relihiyon at pilosopiya ay nagbigay sa akin ng kaunting tulong at katiyakan na talagang may maliwanag at magandang naghihintay sa aking pagdating sa kabilang panig. Naaalala ko ang paggising ko isang umaga na napagtanto kong malapit na akong mamatay. Nang ipikit ko ang aking mga mata, naalala kong nagising ako sa ilang sandali sa isang estado ng hyper-awareness, nakatingin sa aking katawan habang ito ay nakahiga, tahimik na natutulog. Naaalala ko, sa ganoong estado ng matinding kaliwanagan, nakararanas ng pinahusay na antas ng kamalayan na kaya kong makita ang bawat silid sa bahay ng sabay-sabay. Naaalala ko noon na nababalot ako ng lubos na kadiliman, ngunit sa ramdam kong kadiliman ng kawalan na iyon, nalaman ko ang pinakamaliwanag na liwanag na sumisikat sa harapan ko. Ang liwanag ay isang presensya na sobrang nasasalat na ramdam ko ito bilang ang pinakadalisay at pinakamabisang pag-ibig, na pumupuspos at sumisingil sa akin hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang liwanag ay lubhang kaakit-akit na ginawa nitong gusto mong makiisa dito upang gugulin ang buong kawalang hanggan sa lubos na kaligayahan na sinamahan ng perpektong pag-ibig na yon. Habang nagsimula akong lumipat patungo sa liwanag, intuitive kong napagtanto na sa sandaling sumanib sa liwanag, hindi na ako makakabalik sa aking buhay sa mundo, at ang aking pangamba tungkol sa paggawa sa isang bagay na pangwakas ay naging dahilan ng biglaang pagsulong ko. Huminto, noon ako nagsimula ng isang telepatikong pag-uusap sa liwanag, at habang ang liwanag at ako ay nakipag-usap, pinanood ko ang liwanag na lumilitaw sa anyo na ipinakita nito sa akin bilang. Sa prosesong yon, napanood ko habang ang liwanag ay nagbago ng anyo nito mula sa kay Jesus patungo sa kay Buddha, mula kay Buddha upang lumitaw bilang Krishna, at mula kay Krishna sa ibang anyo, at iba pa. Bakit ka pa nagbabago ng anyo? Tanong ko. Ang paraan ng pag-unawa mo sa liwanag ay kayo ng pinakamataas na aspeto ng iyong mga paniniwala, sagot ng liwanag. Habang nagninilay-nilay ako sa realidad na pinagbabatayan ng iba't ibang anyo, ang liwanag ay nagpahayag ng sarili bilang aking oversoul o higher self-light matrix, ibig sabihin, ang aking anyo bilang asensya. Pagkatapos ay nakita ko, sa pamamagitan ng isang pangitain, na ang mas mataas na mga sarili ng bawat individual sa Earth ay bumuo ng isang grid ng enerhiya o matrix na nakapalibot sa planeta, na nagtatag ng isang masiglang punto ng atraksyon na ang layunin ay upang iguhit ang mga kamalayan ng mga nagkatawang tao sa lupa patungo sa banal na pag-ibig. Prinsipyo, nang hilingin ko sa liwanag na ipakita sa akin ang pinagbabatayan na katotohanan sa likod ng universo, ang liwanag ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin bilang isang napakaganda, maraming kulay, at multifaceted na gulong ng liwanag, na nabuo sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng mas matataas na sarili o kaluluwa ng tao. Sa pagkakita sa marilag na nilikhang yon, napagtanto ko na ang mas mataas na mga sarili ng sangkatauhan ay magkakaugnay upang bumuo ng mandala ng liwanag,
na siyang pinakamaganda at kahangahangang nilikha sa universo. Ang kadalisayan at kadakilaan ng pag-ibig na kinatawan ng mandala ng liwanag ay hindi maipaliwanag na kahanga-hanga na nang maranasan ko ang kagandahan ng Curly ganito, agad na nagbago ang aking pagsusuri sa mga tao. Oh, God, hindi ko alam kung gaano tayo kaganda bilang tao, bulalas ko sa aking pagkamangha. Ngunit paanong walang dungis o mantsa ang mas mataas na nilalang? Tanong ko sa liwanag sa aking pagkataranta. Walang kaluluwa ang likas na masama. Ang mga kakilakilabot na bagay na nangyayari sa mga tao ay maaaring gumawa sa kanila ng mga masasamang bagay, ngunit walang kasamaan sa kanilang kakanyahan. Ang hinahanap ng lahat ng tao at kung ano ang nagpapanatili sa kanila ay pag-ibig. Ang nakakasira sa mga tao ay ang kakulangan ng pag-ibig, ang liwanag ay nahayag. Ibig sabihin ba nito ay maliligtas ang sangkatauhan? Tanong ko. Sa sandaling yon napanood ko ang liwanag na umiikot palabas ng may napakalaking puwersa sa anyo ng isang magaan na trumpeta bago ipahayag. Palaging tandaan na ikaw ay nagaliligtas, tumutubos, at nagpapagaling sa iyong sarili. Palagi kang mayroon at palagi mong gagawin, at nilikha ka na may kapangyarihang gawin ito mula pa noong simula ng mundo. Ang walang hanggang deklarasyon ng liwanag na aking napagtanto na, bilang mga tao, inililigtas natin ang ating mga sarili dahil, sa parehong paraan tulad ng lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo, sa ating disenyo, ay puspos ng kapangyarihan at kaalaman upang ibalik ang ating sarili sa isang walang hanggang perpekto. Estado, maraming salamat sa karanasang ito, sa pagtuturo sa akin, sa pagpapakita sa akin ng dalisay na diwa ng pag-ibig na tayo ay tunay na tao, at sa paggising sa loob ko ng pagmamahal at pagpapahalaga sa aking buhay, nanalangin ako, at habang nagdarasal ako, magagawa ko. Pakiramdam ko ang aking sarili ay sumanib sa wagas ngunit hindi mailarawang pag-ibig na siyang liwanag. Sa pagpasok ko sa isang kaharian na may higit na kadalisayan at kadakilaan kaysa sa nauna, nalaman ko ang isang malawak at malalim na daloy ng liwanag sa puso ng lahat ng buhay. Ang batis ng liwanag na nakikita mo sa harap mo ay ang ilog ng buhay. Uminom ka nitong mana water hanggang sa puso mo, iniaya ng liwanag. Sa labis na pag-asa, humigop ako ng ilang higop mula sa batis, at sa pagsalo sa mana ng buhay, ako ay napukaw sa isang estado ng kaligayahan o banal na lubos na kaligayahan. Habang umiinom ako mula sa ilog na iyon ng banal na nectar, ang liwanag, na nakakaalam sa aking puso, ay nagtanong sa akin tungkol sa aking taos-pusong pagnanais na galugarin ang universo. Ipinaliwanag ng liwanag na maaari kong gamitin ang ilog ng liwanag bilang isang paraan upang maglakbay sa universo, at sa kaalamang yun nagsimula akong maglakbay sa isang hindi kapani-paniwalang bilis sa universo sa pamamagitan ng ilog ng liwanag. Sa mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, ang stream ay lumawak sa mga fractal ng enerhiya habang lumilipad ako sa gitna ng kalawakan. Habang naglalakbay ako mula sa isang kalawakan patungo sa isa pa, nalaman ko ang tungkol sa iba't ibang anyo ng buhay na naninirahan sa napakaraming mundo sa loob ng mga kalawakan na iyon at tungkol sa sinaunang kaalaman na nakaimbak sa loob ng mga supercluster. Habang naglalakbay ako, napagtanto ko na sa halip na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ang tunay na kamalayan ko ang lumalawak upang sumaklaw sa buong sansinukob, at sa kalagayang iyon ng walang katapusang paglawak na ako ay sumanib sa primordial continuum na umiral bago ang panahon. At bago ang paglikha, sa pagkakaisa sa walang hanggan na continuum ng walang katapusang posibilidad, sa kawalan na yun ang lahat, ako ay naging isa na may isang estado ng pinakamalalim at hindi matitinag na katahimikan. Kaysa ng walang hanggan at walang hanggan ng katalinuhan, naranasan ko ang mga universo na nagsilang ng mga bagong universo sa walang katapusang proseso ng pag-renew ng paglikha, isang walang tigil na proseso ng muling pagsilang na nangyayari sa parehong antas ng macrocosmic at microcosmic. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pagsilang sa patuloy na prosesong iyon, naranasan ko ang sari-saring paggising ng dalisay na kamalayan, ang dakilang ako, ang banal na kamalayan sa puso ng lahat ng mga nilikha, sa tuwing ito ay nagising sa isang bagong nilikha. Matapos ang mga mahabang panahon na iyon sa pagkakaisa sa ganap, napagpasyahan kong oras na para bumalik sa nilikhang universo, at sa mismong sandaling iyon ng pagkilala sa aking pagnanais na bumalik, natagpuan ko ang aking sarili na umuusbong sa nilikhang universo sa pamamagitan ng pangalawang liwanag, ang liwanag ng paglikha na kilala natin bilang Big Bang. Habang tinatahak ko ang daloy ng kamalayan na iyon, nadaanan ko ang pinakamalalaking kumpol ng mga kalawakan gayon din ang pinakamaliit na mga radiator ng liwanag,
na lahat ay dinadala ng banal na katalinuhan o kamalayan ng Diyos sa kanilang kaibuturan. Habang papalapit ako sa ating kalawakan, nakita ko ang lahat-lahat na liwanag ng mas mataas na sarili na matrix ng kalawakan, at sa pagpasok sa kalawakan, nakinig ako sa pinakamagandang musikang nabuo ng mga bituin at planeta. Habang papalapit ako sa sentro ng galactic, ang presensya ng Diyos sa liwanag ay naramdaman ko, at ang celestial na musika ay naging mas malakas, mas mayaman, at mas magkakaibang. Sa pagdaan ko sa gitna ng kalawakan upang makapasok sa isang kalapit na universo, napagtanto ko na tayo ay bahagi ng isang nilikha na nagre-recycle at muling nililikha ang sarili nito ng walang katapusan, na ang bagay ng ating pisikal na anyo ay maaaring mabago, ngunit ang ating kakanyahan ay walang hanggan. Habang papalapit na ang sandali ng pagbabalik sa aking pisikal na katawan, nadama ko ang kapangyarihan, kadalisayan, at lalim ng banal na pag-ibig habang tiniyak sa akin ng liwanag na maaalala ko ang lahat ng naranasan ko sa aking NDE. Pagkatapos ay dinala ko pabalik sa kaharian ng pisikal, at mula doon, naranasan ko muli ang buong proseso kung ano ang nararanasan ng isang mas mataas na nilalang kapag nagkatawang tao sila sa Earth. Sa pag-asa na sisimulan kong muli ang aking buhay bilang isang sanggol, nagulat ako nang imulat ko ang aking mga mata upang mapagtanto na ako ay bumalik sa mismong katawan na iniwan ko upang galugarin ang universo. Pagtingin sa aking pisikal na mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, sinalubong ako ng paningin ng aking tagapag-alaga ng hospice na umiiyak sa akin. Nawalan na siya ng pag-asa sa aking muling pagkabuhay, dahil isang oras na ang lumipas mula noong natagpuan niya akong patay. Ang mundo kaagad pagkatapos ng NDE ay nagkaroon ng parang panaginip na kalidad, mas higit pa kung ihahambing sa matinding kaliwanagan na naranasan ko sa panahon ng out-of-body na karanasan. Sa loob ng 3 araw gayunpaman, muli akong naging normal, at gayunpaman, sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay kontento at masaya na isipin ang aking sarili bilang isang tao. Naranasan ko ang lahat ng ginawa ko sa panahon ng aking NDE na napagtanto sa akin na ang mabigyan ng pagkakataong mamuhay bilang isang tao ay isang pagpapala na lampas sa kakayahan nating maunawaan ang kahalagahan ng gayong pagpapala. Napagtanto din ito sa akin na ang bawat tao, bilang pinagmumula ng banal na pag-ibig at bilang bahagi ng magkakaugnay na light matrix, ay isang pagpapala sa mga tao sa planeta, dahil ang likas na pagka-Diyos ng bawat tao ay nakakatulong sa pag-angat at pag-akyat ng iba. Ang aking karanasan sa banal ay nagpaunawa sa akin na, bilang bahagi ng mas mataas na pagiging fractal, tayo ay tunay na kaluluwa ng isa't isa. Bagamat dati ay binaygo ako ng mga tao bago ang NDE, nakikita ko ngayon ang bawat tao bilang aking banal na katapat, ngunit napagtanto ko rin na ang pinakadakilang soulmate na magkakaroon ako kailanman ay ang aking sarili, tulad ng napagtanto ko na ang Diyos ay nasa loob ko at hindi panlabas sa akin. Sa paglalarawan ng katotohanan ng aking paninindigan, iuugnay ko sa nakikinig ang isang kwento tungkol sa panahon na, sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ako ay bumagsak sa isang impyerno na aking ginawa. Ang impyerno na yon, o lugar ng sariling pagdurusa, ay isang lugar na nagmula sa aking kamangmangan sa buhay at, mas partikular, tungkol sa paksa ng kamatayan. Nang tila makararanas ako ng walang hanggang paghihirap sa kapahamakan na lugar na yon, nagsimula akong tumawag sa liwanag para humingi ng tulong. Ang liwanag, nang marinig ang aking pagsusumamo, ay lumitaw sa aking harapan sa anyo ng isang gintong anghel. Ikaw ba ang anghel ng kamatayan? Tanong ko. Ako ang iyong labis na kaluluwa, ang iyong higher self matrix, isang napakasinaunang bahagi mo, sagot ng liwanag. Mula sa NDE, ako ay bumalik sa kalagayang iyon ng pagkakaisa kasama ang banal na liwanag at may banal na kamalayan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Napagtanto ko na tayo bilang mga tao ay idinisenyo upang makapasok sa espasyo ng enerhiya na iyon at ang ating mga katawang lupa mismo, bilang isang universo ng banal na liwanag, ay ang pinakamaluwalhating sasakyan ng intergalactic at interuniversal na paglalakbay na umiiral. Ano ang pinakamagandang relihiyon sa planeta? Alin ang tama? Tanong ko sa Diyos sa isa sa mga pagninilay na iyon. Wala akong kagustuhan, sagot ng Diyos. Ang bawat relihiyon ay isang facet ng kabuuan, at ang bawat relihiyon ay nagbabago sa mas maliwanag na mga bersyon ng sarili nito sa paglipas ng panahon. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang relihiyon o pilosopiya sa lupa, at naniniwala ako na mauunawaan natin ang misteryo ng buhay kapag naunawaan natin ang kabanalan at ang lalim ng pag-ibig sa kaibuturan ng pagkatao.
Bago ang aking malapit na kamatayan na karanasan, nagkaroon ako ng maraming takot tungkol sa nakakalaso na basura, nuclear missiles, pagsabog ng populasyon, at deforestation, ngunit bumalik ako mula sa aking NDE na nagmamahal sa bawat problema. Ang mandala ng liwanag na nabuo ng kolektibo ng tao ay umiiral sa kabila ng mga problemang umiiral sa mundo, at ito ay dahil ang mga potensyal na sakuna ng mga problemang ito ay umiiral kaya tayo ay nagsasama-sama bilang isa. Bumalik ako mula sa aking NDE na mapagmahal na nakakalaso na basura dahil ito ay ang banta ng napipintong pagkawasak na nagsama-sama sa mundo sa isang karanasan ng pag-ibig sa kapatid. Kahit na ang nakikita natin bilang krisis sa populasyon ay aktwal na ang populasyon ay umaabot sa isang kritikal na masa upang ilunsad ang quantum leap ascension ng kolektibong kamalayan. Bilang mga multidimensional na nilalang, tayo ay mga dalubhasang nangangarap. Habang hinahanap ng buong cosmos ang kahulugan ng buhay, ang munting mapangarapin ang nakaisip ng pinakamagandang sagot nang sabihin niyang, napanaginipan namin ito.